Ayan. Ayan. Okay. Ayan. 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 So, what's good mga kabahaw? So, another video na naman for calculus. And, ang topic natin ngayon is differentiation of hyperbolic functions. So, alam ko naman na na-prove na sa inyo to, or naturo na sa inyo somehow ng professor nyo to, pero, ipapakita ko na lang kung paano yung system or kung paano yung paggamit ng mga formulas for derivatives or differentiation ng mga hyperbolic functions. So, bale, ang ginawa ko rito, meron tayong dalawa or tatlong ata to na table or grid na nagpapakita ng mga useful na formulas for hyperbolic functions. So, let's check. So, assume lang natin na itong mga identities na to is useful for for hyperbolic functions. Kasi galing to sa trigonometric functions eh. So, meron tayong hyperbolic sine and hyperbolic cosine of x, pareha sila ng laman. Equal lang yan sa 1/2 sine hyperbolic 2x, okay? Double angle, Pythagorean angle or Pythagorean relation sa hyperbolic is cos squared x minus sine hyperbolic x squared x is equals to 1. Okay. So, hyperbolic sine of 2x is equals to 2 sine hyperbolic x cosine hyperbolic x. Yung identity ng sine, yung identity ng sine over cosine parehas sa hyperbolic is hyperbolic tangent of x. And reciprocal lang ng hyperbolic cosine, which is hyperbolic secant x, and reciprocal ng hyperbolic sine of x is hyperbolic cosecant x. Okay, so now na alam na natin yung mga identities or trigonometric identities na pwede natin gamitin, since nag-a-assume lang tayo na pwede natin gamitin to for our problem solving mamaya, then iwanan muna natin diyan itong formula na to. So, ang susunod naman natin i-check is yung mismong function, yung mismong formula pala for derivative ng hyperbolic function. Okay. So, meron tayong derivative ng hyperbolic. And, so, meron tayong derivative dito ng sine hyperbolic x is equal siya sa hyperbolic cosine x. Okay. Derivative ng hyperbolic cosine x is hyperbolic sine x. Hindi siya negative, positive lang siya, okay? So, derivative ng hyperbolic secant x is negative to. Pasensya na, medyo malabo yung pagkakasulat ko. Negative secant hyperbolic x, tangent hyperbolic x siya, okay? So, dito naman, derivative ng hyperbolic tangent of x is secant hyperbolic squared x. Ayun. Then ito naman, derivative ng cosecant hyperbolic x is negative cosecant hyperbolic x cotangent hyperbolic of x. Okay? So, derivative ng cotangent hyperbolic x is negative cosecant squared hyperbolic x. Parang same lang din siya sa derivative ng mga trigonometric functions or trigonometric functions, pero ang pinagkaiba lang nila is dito sa secant or sa secant hyperbolic, negative siya, and dito naman sa cosine hyperbolic, positive yung sine hyperbolic natin, or yung positive yung derivative niya. Okay. So ito yung hyperbolic. Naman tayo? Check naman natin yung sa inverse. Ayan. So inverse hyperbolic sine or arc sine hyperbolic x, yung derivative niyan is 1 over square root ng 1 plus x squared. Derivative ng hyperbolic, ayan, arc tangent of x is 1 over 1 minus x squared. Derivative ng hyperbolic arc secant of x natin is negative 1
over x times square root ng 1 minus x squared. Dito naman, derivative ng hyperbolic arc cosine natin of x is equal siya sa 1 over square root ng x squared minus 1. Yun. Dito naman sa sa derivative ng hyperbolic arc cotangent x, meron tayong 1 over 1 minus x squared. And lastly, derivative ng hyperbolic arc cosecant x natin is equal siya sa negative 1 over absolute value ng x times square root ng 1 plus x squared. So since alam na natin tong mga na to, alam na natin tong mga identities na to and formulas and all of those stuff, pwede na tayo mag-proceed sa problem solving. So na tayo? Punta na tayo sa pinaka first problem na.